last Sunday is 178,000. Mas mataas po ito ng 13,000 kumpara sa last year na 165,000. So marami pa rin hong bumabiyahe sa ating mga kababayan. Sa tingin po natin, gawa po ito dahil meron na ho tayong advance booking. Sa land sector po, hindi ho nabawasan. Okay. Nasa 13,000 increase Alright. po siya as compared to last year. Pilipinas, gising na. Martes Santo po ngayon. Marami na sa mga kapuso natin ng nagsisiuwian na sa kanilang probinsya at marami pang inaasahan sa mga susunod na araw. Sa gitna ng krisis dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, kumusta kaya ang biyahe ng mga kapuso natin? Yung mga tao hindi na gano'ng naglilibot-libot yan. Walang gano'ng umuwi. Dumalang yung mga pasahero. Medyo madalang-dalang pa ang tao sa amin. Malapit lang kasi eh. Kasi po, yun ang gusto ng Pangulo, wala po kami magagawa. Pero dapat itaas kahit konti. Hindi pa sila nagtataas kahit mataas na ang mga gasolina. Unfair eh. Dapat nga kasi ang taas ng gasolina eh. Dapat magtaas na rin. Kawawa naman, di kumikita. Okay lang kung magtataas ng pamasahe for those na kaya. Pero dun sa iba kasi kawawa, especially yung mga estudyante, tapos dun sa mga namamasukan na minimum wages lang. Yan ang ating pag-uusapan, lilinawin, hihimayin. On record sa unang hirit. At ngayong umaga, mga kapanayan po natin, Undersecretary Attorney Mark Steven Pastor ng Department of Transportation, USEC. Good morning, sir. Welcome sa On Record. Magandang umaga po, Sir Ivan, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. USEC, we are on record now. Isa-isahin po natin, unahin natin, land travel muna tayo. Ano ba ang sitwasyon sa ating mga bus stations ngayon? Are we seeing the same volume of passengers o may kapansin-pansin bang kabawasan sa mga nakikita natin pagdagsa ng mga pasahero? Alam mo, Ivan, medyo nakakagulat, no? Nung last Sunday, nung Palm Sunday, nag-inspect po ang ating secretary at gayon din po yung mga ibang kasamahan natin sa DOTR. Particular ho sa PITX, nagpunta ho kami doon at ang passenger volume ho natin last Sunday is 178,000. Mas mataas po ito ng 13,000 kumpara sa last year na 165,000. So marami pa rin hong bumabiyahe sa ating mga kababayan. Sa tingin po natin, gawa po ito dahil meron na ho tayong advance booking. Okay. So ang tingin po namin, nakapag-book na ho sila ng mga biyahe po nila papuntang probinsya, particular ho sa ating land sector. So ibig sabihin, mas marami pa, hindi ho nabawasan. Sa land sector po, hindi ho nabawasan. Okay. Nasa 13,000 increase Alright. po siya as compared to last year. Okay. Marami mga bus naman yung nagbawas ng biyahe daw. May kakulangan ba tayo ng mga bus sa USEC at ano ang ginagawa ng gobyerno kaugnay nito? Wala pong kakulangan sa ating mga bus ngayon po. Ang LTFRB po natin ay nag-issue ng dagdag na 1,700 special permits. So mas marami pong bumabiyaheng bus ngayon at gayon din po, nakahanda po ang ating LTFRB na magdagdag pa ng special permits para mas marami pang makabiyahe itong mga darating na araw. Pero tinatansya pa ho ito dahil tinitingnan din natin yung passenger volume. Tapos USEC, may mga nagtaas daw ng pamasahe kahit yung mga dati nang naibok previously, tapos pagsakay, sinisigil sila ng dagdag. Paano ba yon? Opo, Sir Ivan, may 8 bus companies no, na naging pasaway nitong weekend at ito po ay umabot sa ating kalihim kay Secretary Banoy Lopez, kung kaya't agad-agaran pong inutusan niya ang ating LTFRB, na sumunod naman po ang LTFRB kahapon na nag-issue po sila ng show cause orders. Kaya pinapakiusapan din ho natin ang ating mga bus operators na bagamat mataas po ang presyo ng petroleum products ngayon, tayo po ay tumalipa dito po sa fare matrix na in existence po ngayon. USEC, may mga ginagawa pong hakbang tulad yan, show cause order, but this is already after the fact. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ba ang gagawin ng mga kababayan natin? Baka kasi masama man sa loob nila, sige na lang, magbabayad kasi pahirapan yung pagsakay sa mga panahong ito. Sa mga uuwi po sa probinsya, ngayong Semana Santa, Sir Ivan, tayo po ay nakikiusap na
ano po, no, aralin natin, tingnan po natin yung pamasahing sinisingil sa atin. Dapat ito po ay pasok sa fare matrix ng LTFRB dahil ito po ay karapatan ng bawat pasahero natin. At sa atin naman po mga operators at mga drivers, kami po ay nakikiusap na we are in public service kung kaya dapat po yung serbisyong binibigay natin ay naaayon po sa alituntunin ng gobyerno. Pero pwede ho kaya yun, Yusek, halimbawa, on the spot, questionin ng pasahero, nabook ko to previously, months ago, bakit mo ako sinisigil ng dagdag? Dapat Right po, there and Sir, then. Sir Oo. Ivan, dahil karapatan po ng pasahero yan. Passenger rights po yan at hindi po dapat na binabago bigla yung presyo ng pamasahe dahil kung nahihirapan po ang ating mga bus operators at drivers, gayon din po yung ating mga kababayan. May So, mapagsusumbungan ano lang naman po sa mga terminal? May mapagsusumbungan yung mga pasahero sakali? Meron po, Sir Ivan, may mga desk po ang LTFRB dyan at may hotline din po silang 1342. Alright. Bukod po dito, pwede rin pong i-search sa Facebook ang DOTR page, ang official DOTR page at sumasagot naman po kami agad dito. Yung mga kolorum, Yusek, taon-taong problema natin yan sa mga ganitong panahon, sinasamantala yung mga kababayan nating desperadong makauwi. Ano bang ginagawa ng DOTR lalo't bukod sa kolorum na nga, baka gawin pa nilang convenient excuse yung mahal yung krudo para maningil lang sobra-sobra. Opo, hindi kailanman po dapat maging excuse ang problema natin ngayon, no, upang baliin ang mga alituntunin sa pampublikong transportasyon. Kaya pinapabatid po ng kagawaran ng transportasyon sa ating mga kababayan na huwag pong tangkilikin ang mga kolorum dahil ito po ay lubhang delikado. Wala ho tayong passenger insurance dito at ito po ay hindi po legal na pagbiyahe kung kaya't wala pong mga karapatan halos pag nagkaroon po ng aksidente dito. Dapat maintindihan din po ng ating mga kababayan na ang mga kolorum ay hindi po kwalipikado bilang public transportation kung kaya't hindi po sila makukonsider na roadworthy. So ride at your own risk po yan, no? Parang sumusugal ka. Oho. Tama po, Sir Ivan. But bukod po dito, kailangan din po ng enforcement ng gobyerno. Kaya po ang ating LTFRB, katulong po ang LTO, MMDA, HPG, at gayon din po ang SAIC ay patuloy pong binabantayan ang mga kolorum na nag-ooperate sa ganitong panahon. Yusek, dito naman tayo sa mga expressway. I understand may mga diskwento tayong pinatutupad for public utility vehicles at delivery trucks. Kumusta naman ang compliance ng toll operators dito? Ongoing na to, Yusek, no? Tama po, ongoing na po ito. Nagsimula po ito last Monday, March 23. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga toll operators dahil pinagbigyan po dito ang gobyerno. Napakaganda po ng reception ng ating mga toll operators at gayon din po ng ating public transport na nasa classes 1, 2 at yung class 3 natin, ito po yung mga trucks na nagdadala po ng basic commodities. Mabanggit ko lang, Sir Ivan, na ang ating pong public transportation under class 1 ay maaari pong magkaroon ng diskwento sa bawat pagdaan po nila dito hanggang 66 pesos. Okay. Para po sa class 2, ito po yung mga bus, pwede pong umabot ng 131 pesos. At sa class 3 po, yung mga trucks po natin, pwede pong umabot ng 197 pesos. Ang ganda po nung epekto ng programa. In fact, Sir Ivan, kahapon po kausap po natin yung isang toll operator dito sa Norte. For the first 6 days, nasa lagpas 8 milyon na po yung nagiging diskwento na credit back po sa ating mga kababayan. Bawasan din sa gastos na nila dahil mataas nga yung krudo. Dako naman tayo, Yusek, sa air travel. Kumusta naman yung sitwasyon sa mga airport natin at ang ating mga carriers? Base po sa reports from the last 2 days this week, may mukhang hindi affected ng domestic travel, ano? Yan ba yung lumalabas sa datos? Nung last Sunday po, nagpunta po si Secretary Banoy Lopez sa ating mga airports, particularly dito sa NAIA. Bumaba po siya ng 7,000 passengers kung ikukumpara last year. Last year po nasa 160,000 passengers, ngayon po nasa 153,000. Okay. Pero yung mga flights naman po, at marami pa rin tumangkilik na ating mga kababayan na biyabiyahe yun itong Semana Santa. Ito po kasi mga previously booked tickets na po ito, Sir Ivan, kaya hindi po ganun na nababawasan yung mga biyahe po natin ngayon. Although, we need to recognize po na yung mga ibang carriers po natin, lalo na po yung pabiyaheng Middle East, may flight cancellations po. Pero yung mga domestic, hindi pa ho sila apektado more or less, no? Yung halimbawa yung mga pamasahe. Tama po, Sir Ivan. Hindi pa ho ganun ka-apektado yung ating mga domestic flights kasi itong mga tickets po na ginagamit ngayon, these were previously booked
prior po dito sa gulo sa Middle East. Finally, Yusek, dito naman tayo sa sea travel. Narinig ko kahapon si Secretary Lopez, sinabi niya, even before this crisis, kulang na yung mga barko natin. Kumusta ba ang sitwasyon ngayon sa ating mga pier? Ayon po sa ating PPA, itong March 28 and 29, nasa 245 to 260,000 po yung embarking and disembarking passengers natin. Napakagandang numero po nito. But ayun nga po, katulad ng nabanggit ng aming kalihim, Secretary Banoy, na may konting pagkukulang po sa ating mga barko itong panahon na to. Kung kaya't binigyan niya po ng mandato ang ating Philippine Coast Guard na maghanda po na magbigay ng libreng sakay kung may mga pasaherong stranded, particular ho dito sa heavy volume ports po natin, no? Dito sa Batangas, sa Calapan, Mindoro, at gayon din po sa Marinduque ports. Libreng sakay from PCG. From the Philippine Coast Guard, tama po, Sir Ivan. Ilan ho kaya yung pwedeng i-accommodate ng isang vessel, for example? Iba-iba po yan. Meron pong hundreds, meron din po thousands, depende po sa naka-assign na barko ng ating Philippine Coast Guard. Bukod pa ho dito, Sir Ivan, binigyan din po ng mandato ni Secretary Lopez ang Philippine Coast Guard na mag-deploy po ng 17,000 warm bodies po ng ating Philippine Coast Guard nationwide para masigurado po na maayos ang kalagayan at kaligtasan ng ating mga pasahero ngayong Semana Santa. Okay, dito naman sa mga may iwan sa Metro Manila, Yusek, ano ba ang abiso mula sa MRT, LRT at PNR? Opo, ngayon po 50% po ang pamasahe. 50% discount po ang pamasahe sa MRT 3 at gayon din po sa LRT 2. Ngunit nais po namin bigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan na simula po sa Huwebes, April 2 hanggang sa Linggo, April 5, ay hihinto po muna ang operasyon ng ating MRT 3, LRT 1 at LRT 2 para po sa kanilang annual maintenance. Kinakailangan po ito ng ating mga tren upang mas maging maayos po at mas tuloy-tuloy yung magandang serbisyo ng ating mga rail lines po, no? Kailangan ng periodic maintenance, siyempre. Yusek, panghuli po, baka may mensahe kayo sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Go ahead. Thank you, Sir Ivan. Kami po sa Kagawaran ng Transportasyon ay sinisigurado po na ligtas, maayos at komportable ang inyong biyahe itong darating na Semana Santa patungo po sa kanya-kanya ninyong probinsya. Nais po namin pabatid na nag-inspeksyon na po kami ng mga terminal ng bus, ng mga pantalan po natin, ng mga airports po at gayon din po yung mga rail systems natin even as early as February. Kung kaya't ito po ay sinisigurado ho naming maayos po yung mga public transportation system natin. Ngunit kung magkaroon man po tayo ng konting aberya, ipabatid lamang po sa amin through our LTFRB hotline po for road-based transport. 1342 po, ito po yung hotline natin. At ganoon din po yung DOTR FB page. Ingat po tayo lagi at siguraduhin ho natin na legal po yung ating sinasakyan na public transport upang mas kampante ho tayo sa ating pagbiyahe. Mas may enjoy po natin itong Semana Santa. Maraming salamat, Undersecretary Mark Steven Pastor ng Department of Transportation. Ang mga issue Maraming salamat pinag-uusapan, po. lilinawin at hihimayin natin yan on record sa unang hirit.